Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin itong article published sa politico.com. Title, Philippines or PH to allow visa-free entry for Chinese national for short stays. Dati-dati, palaaway ang administrasyong ito sa China. Presidente natin doon sa ASEAN Summit last year, October ba yun, binira niya ang China. Then, handang makipaggera sa China over Taiwan, mga ganon. O ngayon, policy ng Marcos Jr. administration, bigla nang bumait sa China. Dati-dati, inaakusahan nilang mga Chinese nationals na spy kuno. Umaakyat pa sa puno ng nyug. Nakaka-confiscate ng mga obsolete na mga kagamitan. O ngayon, libre nang pumasok ang mga Chinese even without visa. Anong nangyari? Ito The Philippines will allow Chinese nationals to enter the country without a visa for stays up to 14 days starting January 16, 2026. The Department of Foreign Affairs said as part of the government's effort to boost trade, investment, and tourism, and to strengthen people-to-people ties with China. Under the new policy, Chinese passport holders traveling strictly for tourism or business purposes may avail themselves of a single entry, visa-free stay of up to 2 weeks. The privilege is non-extendable and cannot be converted to any other Philippine visa category. Visa-free entry will be allowed only through the Ninoy Aquino International Airport in Metro Manila and the Mactan Cebu International Airport in Cebu. Upon arrival, travelers must present a passport valid for at least 6 months beyond their intended stay, proof of confirmed hotel accommodation, and a return or onward ticket to their next destination. The Department of Foreign Affairs said standard security protocols would remain in place, including checks for derogatory records to ensure public order while facilitating the entry of legitimate travelers. The visa-free entry arrangement will be in effect for 1 year and will be subject to review before its expiration, the department said. Okay. So, to me, this is a good move. Dapat ganyan pa nung simula pa sana. Nagmamatigas kayo. Akala ninyo kaya. Hindi sa kinukonsinti ko ang China. Yung pambubuli nila sa atin sa West Philippine Sea, hindi maganda yun. Kaya lang, kanya-kanyang diskarte. Masyadong, ang foreign policy natin, masyado tayong dumikit sa US. Pag dumikit ka sa US, talagang re-race back ang China yan. Dahil, kalaban nila yung US pagdating sa geopolitics. Kaya yung unang style ng administrasyong ito na masyadong palaban sa China at masyadong dikit sa US, to me, it's not good. Kanya-kanyang opinion lang Pinaka-the best pa rin yung kay Tatay Digong noon na although nanalo tayo sa arbitral ruling, hindi niya yon isinorender any territory, whatever rights we have, kailang nakipagkaibigan siya sa China. In return, anong nangyari? We have Bukana Bridge. Yung sa Davao, yung inaangkin ng administrasyong ito na legacy daw niya, plus many other projects. Ang dami nating export na mga prutas noon papuntang China, panahon ni Tatay Digong. Ngayon, kakaunti na lang. Ano pa? Tourist natin, panahon ni Tatay Digong, bago nag-pandemic, 2019, million, kung hindi ako nagkamali, 1.29 million
Chinese tourist ang bumisita sa bansa. Yun ang pinakamalaking bilang ng mga turista nung panahon yun. Kaya yung tourist arrivals natin, panahon ni Tatay Digong 2019, dahil sa magandang image ng ating bansa, magandang pakikitungo sa iba't ibang bansa, pinakamataas, I think 8.4 million tourists ang dumating sa bansa 2019. Yun ang pinaka highest recorded foreign tourist arrival. Ngayon, wala na. Bagsak. Talo tayo ng ating ASEAN neighbors. Ilan lang dumating ngayon? 5.6 million tourists. Chinese, napakababa. So ngayon, maganda ito, hinihikayat ang mga Chinese nationals na magbisita. Sana tuloy-tuloy na ito. Sana naman ang ating gobyerno iwasan na yung mga pronouncement na wala tayong magagawa pag inatake ng China ang Taiwan, will be involved. Maghanda tayo makipaggera. Ano ba yun? Nanghihikayat ka nga ng mga turista ba o mga investors. Tapos, naghahanda ka makipaggera sa China. Sinong gustong makipag-negosyo sa atin dito? Mga ganun lang ba? Utak pulbura na akala nila madali ang gera. Ang Pangulo, nasubukan na bang nakipaggera? Kawawa ang sundalong Pilipino pag makipaggera ka sa China. Dapat iwasan natin makipaggera sa mga superpower. Anong nakalagay sa konstitusyon ng ating foreign policy? It should be friends to all, enemy to no one. Yun ang nakalagay sa konstitusyon. Anong ginagawa ng administrasyon? Lalabanan mo ang China na... Anyway, sana makarecover ang ating tourism industry. Dahil ang makikinabang ang taong bayan. Speaking of kami, noong December, family vacation namin, hindi nga mamasyal sa Pilipinas, napunta kami ng Hong Kong. Alam nyo, ang ganda ng sistema sa Hong Kong. Gusto ko nga babalik ulit. Napakalinis, napaka-organize, ang bus system nila, friendly ang mga tao. Pagdating sa atin, I don't know. So, good luck sa good move na ito ng Marcos administration. Sana makahikayat ng maraming Chinese tourist na magbisita sa bansa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Si ate ang natagaan ng Mugero. Ano niya ang balay. Sandig na niya ang hero. So, muna niya ang itsura gyud sa iyang balay. Og muna ni gidakoon sa buslot sa balay ni ate. So mga luag na gid kayo ang buslot sa iyang balay, mga lata na gid kayo ang hero niya. So karaan na gid kayo nga balay. Makita gid nimo nga panagid ulan na nagyuro. Mauna ni ang ilang kahintang nila. Sa ilang pagpuyo. Ang ilang mga hero, lata na gid kayo. Diri dapit, so sako lang gyud ang ilang giatop dinhi dapita sa ilang doon silang kwarto. So isod gid kayo ang ilang pagpuyo. So karon ti pila naman ni ka tuig ang inyong balay nga lata ng hero og gipang nagatop lang gani mo og sako. 15 na katuig. 15 na katuig ang hero. Oo. So gikuha na lang ninyo ang uban og sako. Ako para nga kuan niptan ang kuan Mm. kanang tulo. Mm. May mga eskwela nga kuan. Isod ni kaayo. Na may mga eskwela. So pila ka bukti imong eskwela te? Kuan duha. Duha. Oo. So unsa na yung mga grade? Grade mid 7 o mid 3. So insa dayto inyong panginabuhian? Kuan na kanang
aksyon ra ang yang ba na wanain magtrabaho na dayon sa panimalay ang iyang asawa. So lisod gyud ang ilang panginabuhian. Oo, wala gid kay tungod ra sa akong pagituog bugas. Gakalisod pa gani mo palit og bugas. Oo, so salamat. Salamat sa Ginoo nga sa naghatag sa sin. Oo. Nga among gihatag sa kalihiro. Salamat kaayo.